Ito yung motor na hindi maarte kahit saang road condition. Ito ang Delta X125 mga idol. Kung ikaw ay naghahanap ng off-road or on-road na motor, is bagay na bagay sa inyo to. With affordable price mga idol. Pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, tingnan na rin natin kung ano ang maibibigay ng motor na ito sa pangangailangan mo pang araw-araw. Welcome to Hadjo Moto Vlogs, and this is Delta X125. Let's go! Ito ang Rusi Delta X125 na isang underbone ng Rusi pagdating sa small displacement category with the sports type ability dahil pwedeng off-road and on-road type condition. At sa abilidad nito ay napaka-practical ito bilhin lalo na kung ang dinaraanan mong lugar ay malubak at mabato. In short, province area ay saktong-sakto sa iyo ito. Ang Rusi Delta X125 ay may kargadong 125cc engine displacement, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam, and 2 valves with air-cooled para sa kanyang cooling system. Ang fuel system naman nito ay gumagamit ng karbrador at meron itong 45 to 50 km per liter na average para sa kanyang mileage. At kung usapang performance naman ay di rin papauli mga idol, meron po siyang maximum power na 5.8 kW at 8,000 RPM at merong peak of torque na 8.5 Nm at 6,000 RPM na kayang tumakbo naman sa bilis na 90 to 100 km per hour para sa kanyang top speed. At ang motor na to ay meron siyang transmission na semi-automatic manual transmission na merong 4-gear shifter. At ngayon mga idol, ikutan pa natin ang motor na ito kung sulit at practical nga ba ang Delta X125 para sa iyo ngayong 2024. Let's go! Rusi Delta X125. Ito yung motor na hindi maarte kahit saang road condition. So ito ang underbone ng Rusi. So off-road and on-road. So makikita natin, uunahin natin yung body design niya. Syempre napaka ganda, para siya XRM ang design mga idol, no? So napaka compact, pwede din sa mga daily use. Pwede din sa pagpasok-pasok sa mga traffic, no? So, tignan pa natin kung ano pang meron dito. Unahin natin syempre ang kanyang mga fairings, check. So, quality. So, makunat po ang kanyang fairings. Dito naman is malutong. Banda dito makunat. Ang materyales dito naman is malutong. So, ang color nito is red and black na meron po siyang white. So, pagdating naman sa kanyang mga decals, so makikita natin may mga minimal decals na kulay black and white. Siyempre, Rusi. Tapos nandito ang sticker ng Euro 3 compliant. So, ibig sabihin, mas malinis na emission ang binubuga nito mga idol. So, dito naman, meron po siya nakalagay na Delta X. So, 125cc po siya mga idol, no? 125cc. Dito naman sa kabila, meron po siyang black and red. Na syempre, yung Rusi na plate. Tapos nandito may minimal logo ng Rusi. So all over, yan po yung kanyang stickers. So pagdating naman dito sa kanyang unahan ay gumagamit po siya ng, so makikita natin, ordinary Holy Jet. Tapos ang ganda ng kanyang box, no? Parang siya talagang XRM ang design. Advantage niya, LED na po ang signal lights niya. Ang ganda ng signal lights niya, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na LED. So mas maliwanag po yan, mas safe sa daan. Okay? Gumagamit po siya ng, I think LED na rin, no? LED na rin, tapos LED na rin yung kanyang signal lights. Okay? So, maganda. Solid ang ginawa niya rito. So, gumagamit po siya ng mahabang telescopic fork, bagay na bagay sa off-road condition. Pagdating naman sa kanyang braking system, gumagamit po siya ng single disc brake with dual piston caliper na may sukat na gulong na 250 by 17. Tapos nakamags po ang kanyang wheels. Sa likuran, gumagamit ng dual shock absorber, drum brake naman para sa braking system, at meron po siyang gulong na sukat na 2.75-17. Tube type pa lang po ito mga idol. So pagdating naman sa gilid naman dito sa kabila, andito makikita ang kanyang cambio na merong 4 na gear shifter na pagpipilian. So rotation po yan, 1, 2, 3, 4 neutral. 1, 2, 3, 4 neutral, pwede rin dito. Okay, pwede magbawas dito, pwede rin dito. Okay, ito ang kanyang rider footrest, side stand. Tapos yung pinion niya, napakaganda, sporty din. So gumagamit po siya ng chain drive para sa hatak ng motor. Tapos ang sukat ng kanyang sprocket is nasa 428, 30, 40. Okay, I'm not sure yung engine niya. Baka nasa 14 lang yan. Okay, so pagdating naman sa kabilang side, is meron din siyang pinion footrest. Tapos nandito yung kanyang muffler.
Okay? Gumagamit po siya ng chrome painted na cover. So, metal po ang ginamit niya rito. Tapos, may exhaust po siya na nakalagay na Rossi. Maganda, Euro 3 compliant. Okay, dito naman is meron po siyang kickstarter just in case na malobat o humina ang battery mo. Is maganda po siya. Isang padjak lang dito, mabubuhay na agad ang motor mo. Okay, dito naman, ito ang kanyang foot brake pedal para sa likuran. Gumagamit po siya ng naked handlebar, parang BMX style, no? Kagandahan dito, kung extreme sports ang gagamitin mo, pwede ka mag-mount ng mga cameras dito. Okay? So, maganda rin yung design niya rito, mga idol. So, sa button and switches naman, mga idol, para siyang buttons ng XRM talaga. So, meron po siyang on and off ng headlight. Okay? Meron po siyang high and low. Tapos, turn lights, then horn. Sa kabila naman, meron po siyang electric starter. Ito, lahat ng buttons yan is pwedeng i-replace po siya pang XRM. Okay? Tapos, ito naman ang kanyang throttle control with brake lever para sa unahan na merong bar end. Sa kabila naman, hand grip na may choke. Tapos, bar end din. Ang ganda ng hand grip niya para sa Honda Click. Ganito yung design ng Honda Click na hand grip na stock. Then, pagdating naman dito sa kanyang panel, gumagamit po siya ng fully digital meter. Okay? Na mas readable at accurate ang mga meter at gauge na dapat mo malaman. Tapos, ang kagandahan nito, mas maraming information kesa sa mga manual reader. Okay? So, pagdating naman dito sa may kanyang susian, ay gumagamit po siya ng traditional key na merong on and off and lock. So, safe pa rin ang motor mo, okay? Sa harapan ng yag balls area ng riders, so makikita natin yung traditional na exhaust or pasingawan ng init. Yan. Sa upuan naman, maganda rin ang kanyang upuan, very compact. Ang design, hindi siya malapad. Manipis lang siya, mga idol. Pero yung tabas niya, maganda, oh. Ang ganda ng design ng tabas niya. Meron pa siya pa ganun, tapos dito sa gilid. Okay, Rossi. Yan, may Rossi na natatak. Ang kanyang cover, tapos kalmot po sa attraction. Okay? Foam, matigas ang foam niya. Hindi agad-agad siya magsasag sa katagalan ng paggamit. Then, ito naman ang kanyang compartment. Hindi po siya malaki, hindi rin po siya maliit. Sakto-sakto lang po sa mga papers and taon. Malalim lang po siya ng konti. Tapos, ito na. Ayan yung pinaka-style niya. Halos isa't kalating dangkal. Okay? So, dito naman ang kanyang gas refiller. Okay? So, it takes average of 4 liters, mga idol. Yung capacity dito. Okay? So, yun, pag-usapan naman natin, mga idol, yung kanyang body dimension. Kung pasok ba ito sa mga traffic at pwedeng isingit-singit sa mga mabibigat na traffic. At syempre, tingnan natin kung pasok ba ito sa mga may average height na Pinoy. Pagdating naman sa kanyang body dimension, ito ay may haba na 1,980 mm, lapad 645 mm at ang taas ay mayroong kabuuang 980 mm. Pasok sa daily use at malalang traffic tulad dito sa Pilipinas. Ang seat height naman ito ay nasa 755 mm. Pasok din sa mga merong average height lamang ng Pinoy like me na 5'4" ang taas. Sa comfort riding experience ay sakto lang din for long ride at lalo na sa mga tagtagan dahil off-road bike nga ito dahil sa suspension at manubela na mataas. At sa gang nito na may timbang lamang na 90 kilo ay ubod ng basic magmaniobra mapa-reverse o forward man yan. Highly recommended ito sa mga may manipis na pangangatawan at lady rider. Pag-usapan naman natin ang presyo with regard sa kanyang updated price with regard sa cash and installment via Candelaria, Zambales. Kung pasok ba ito sa budget ng mga Pinoy. At ito na nga, mga idol, ang presyo niya, mga idol. Ang Delta X DL125 ay nagkakalaga ng cash na 48,000. So, sulit na sulit. Meron ka ng off-road underbone na motorcycle. Tapos, meron siyang installment na naka-promo, mga idol. Pag ito ay kukunin mo installment. Meron po siyang no down payment, straight monthly. So, in 3 years, meron siyang 2,090. So, magda-down ka lang ng 2,090 kasama na po yon sa iyong monthly. So, bilang na po yon yung 2,090. Yun yung kagandahan ng no down payment straight monthly. At syempre, may rebate po ito na 300 pag maaga ka or on due date ka magbayad, mga idol. Kaya tara na, kuha na.
At ayan na nga mga idol ang Rusi Delta X125 na sa tingin ko ay sulit din at practical lalo na sa mga province area and basically sa city driving at napakadaling imaneho at i-maintenance ng ganitong mga motor. Pero kung ikaw ang tatanungin mga idol, sulit at practical nga ba ang Rusi motorcycle lalo na ito si Delta X125 o hindi? At kung motor mo ngayon ay Delta X, anong masasabi mo sa motor na ito? I-comment mo nga yan para mapag-usapan na. Para tapusin ang video na to, huwag sana kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga ganitong klaseng impormasyon tungkol sa mga bagong labas na motor. At i-like at i-follow nyo na rin ang ating munting page na Haji Motovlogs TV. Ano po si Haji from Haji Motovlogs. Thank you for watching and peace out.